Sino pa ba ang nahihirapang magpatawad sa inyo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 5, verses 43 to 48, and I read it for you. You have heard that it was said, "You shall love your neighbor and hate your enemy." But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be children of your Father in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the righteous and on the unrighteous. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers and sisters, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Isa po ang ating patutunguhan at hikain dito sa mundo ay ang maging perpekto, kagaya ng ating Amang nasa langit na perpekto. Ito po ang sinabi ng Biblia mismo. Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Ano pong kahulugan nito? Ito ba'y nangangahulugan na maging Diyos din tayo sapagkat perpekto ang Diyos? Hindi po. At isa nga po sa dapat nating gawin at tingnan na nagiging balakid kung bakit hindi tayo nagiging banal o perpekto ay hindi tayo nagpapatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Pero ang paalala ng Panginoon sa atin, love your enemies. Kung ang tinuturo ng mundo ay ang kamuhian mo ang mga taong nakagawa sa iyo ng mali, ang turo naman ni Jesus sa atin, mahalin mo sila. Napakahirap. Sa totoo lang po, sa realidad ng buhay, sa lahat ng utos ng Panginoon, ito po yata ang pinagsusumikapan natin na tupdin na utos ng Panginoon. Ang mahalin mo ang mga kaaway mo. Ang mahalin mo ang mga nang-aabuso at umuusig sa iyo. Ang patawarin mo sila. Hindi ho ba't napakahirap? Papatawarin ko ang mga tao na gumawa ng masama sa akin? Napakahirap. Pero ito po ang daan papunta sa kabanalan. Ito po ang ginawa ng Panginoon nung siya'y nabubuhay pa. Siya'y pinagtaksilan, siya ay pinako sa krus, sinugatan, pinatay, pero ang mga huling salita ni Jesus ay, Panginoon, patawarin niyo po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Pagpapatawad pa rin. Sa mga panahon na tayo po ay nahihirapan na magpatawad, tumingin po tayo sa krus. Doon po makikita natin ang isang Jesus na nagpapatawad hanggang sa kahuli-hulihan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, bigyan niyo po kami ng tapang na patawarin ang mga taong nakagawa sa amin ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng videong ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung gusto naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.